Kaya mas maganda yan, kasi I'm talking like a lawyer. So the point is, as a witness, I cannot testify on something that is beyond my personal knowledge. But that is the same situation of most ordinary Filipinos. Hindi naman kailangang pumunta kami doon. Wala naman kaming katungkulan pumunta doon. Pero meron kaming karapatan na marinig yung pag-uulat ng investigasyon ng aming kapulisan. At kung hindi ka man makakapunta roon tulad ng milyong-milyong ordinaryong Pilipino, dahil normal lang yun, talagang hindi naman lahat makakapunta doon at bibisita. No? It is, however, natural for you to expect as an ordinary conscious citizen, regular conscious citizen, to get the full information from the investigative agencies. From the government. From the government. Bakit pumayag si General Bartolome ng NCR? Bakit pumayag yung Malacanang? Kasi kahit na yung halimbawa, American President, assassination o kung ano, ay dumadaan sa autopsy. Autopsy, oo. Kahit na may duda mga tao, dadaan sa Warren Commission, yung kay Kennedy, yung kay Martin Luther King, lahat dadaan sa official investigation. Bago maisarado. Kung yung kay Kennedy nga hanggang ngayon, hindi maisarado. Bakit? May mga agam-agam na may batayan. Katulad nito, ang daming batayan para magkaroon ng paghihinala ang taong bayan. Wag na natin sabihin gagawa tayo ng konklusyon, pero sa totoo lang, kulang ang ating batayan upang maniwala na totoong nagpakamatay si General Reyes, totoong malapitan, totoong baril niya ang ginamit. Bakit? Kasi yung batayan na inaasahan natin sa ating sistema ng batas, yung pagtupad ng pambansang kapulisan ng kanilang tungkulin na imbestigahan ayon sa rules of criminal investigation, yung pagkakamatay o yung pagkakarehistro ng baril, hindi ginawa. At ang nakikita ng taong bayan ngayon, ganun ba? Pwede pa lang wag gawin ng pambansang kapulisan ang kanilang tungkulin sa ilalim ng batas sa mga sitwasyong may nagbaril? Paano nyo malalaman kung nagbaril nga yan? At saka, hindi ako mapakali doon sa nakikita ko na parang nagmamadali ang maraming mga may katungkulan dapat, nagmamadali na isara itong kaso na ang dami pang mga gaps doon sa impormasyon. At halimbawa, yung issue nga nung properties na involved dito sa charges against Angelo Reyes, apparently there is an attempt to cover it all up and hush it all up at matapos na. At, hindi pwede. Kasi kaya nga naging na-cover ng Witness Protection Program si Colonel Rabusa at si Heidi Mendoza at si Colonel Lim dahil bibigyan pa sila ng proseso ng batas upang patunayan ang katotohanan ng kanilang paratang. So, tama ba yung statement ng isang senador ata na hindi na imbestigahan yung si Mrs. Angelo Reyes o yung pamilya and so on? Ay, maling-mali yun. Bakit? Dahil hindi yan sang-ayon sa batas. Bakit? Ang mangyayari niyan, hindi papatulan ng Senado ang hindi pagtupad sa tungkulin nila sa pambansang kapulisan. Hindi maaari dahil asan na napunta yung 50 million? Kailangan masagot yan. Kailangan malinaw. Nasa interes yan ng pamilya ni General Reyes na linisin ang kanilang walang pangalan. interes yung pamilya na pag-usapan na to, di ba? Ang tanong dyan, bakit? Bakit? Ba't walang interes? Sasabihin naman ng iba, nakakaawa naman, namatayan na nga Ano mas reaction? nakakaawa yata ang sambayan ng Pilipino kung hindi nila malalaman ang katotohanan, kung paano, kung may katotohanan nga yung akusasyon ng pabaon system na inilabas na tinayaan ng buhay ni Colonel Rabusa at ni Heidi Mendoza. So itong issue ng awa, irrelevant ito pagdating sa mga kasong ganito kasi nga actually kahit na sa jury system ginagamit ang awa, emosyon para mabigo ang hustisya, hindi ba? Kaya kailangan maingat tayo dyan sa mga emotion na yan. Pagpalagay na natin na kahit ang batas ay kinikilala yung pag-awa, di una na tayong maawa sa sambayan ng Pilipino na nawalan ng 50 milyon ng labag sa batas. Kawawa naman kasi maraming sundalo ang apektado dyan. Ayan, narinig na natin sila Ariel Querubin,
sila Senator Trillanes, kung gaano kahirap ang sitwasyon ng mga pangkaraniwang sundalo, yung bota nila, tsinelas na lang, yung kantin nila, bote na lang ng Coca-Cola o Pepsi. Paano yan? Tapos yung bala nila, hard plastic. Kaya nga, ito dito, Kamentong, may dapat punahin ng taong bayan na itong spokesman, yung spokesman sa Armed Forces. Si Mabanta? Si General Mabanta. Dapat maging tapat siya. He has to be honest. And what is honesty? Honesty means you tell the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. Has he told us that? Kasi if he has not told us the truth, or he has not told us the whole truth, if he has not told us only the truth, then he is not honest. Dito, ang impresyon ng taong bayan, may sinagot na ba siya tungkol dun sa pabaon system? Ang narinig lang natin wala na yan. Noong 2005, kinorek na namin. O yung 2000, bago mag-2005, anong ginawa ninyo? Yung mga bala na ginamit dun sa Maguindanao Massacre, may tatak na DND Armory, anong ginawa ninyo para imbestigahan yan? Wala na Kayo ba sinampahan nyo na ng administrative case yung mga pulis, yung mga sundalo na sangkot doon sa Maguindanao Massacre? Wala Tapos, parang poging-pogi tayo nagsasalita ng kung ano-ano mga depensa. Ang spokesman na iniintay ng taong bayan ay yung spokesman na honest. Honest, hindi doon sa mga bossing niya, kundi honest sa sambayan ng Pilipino. Honest doon sa kanyang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Pero ito si General Mabanta, wala kaming narinig na buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. Kaya itong kaso ni Angelo Reyes, hindi pwedeng daanin sa pagsindak na may 21 gun salute at heroes burial, yung sindak na... Alam mo, kung ako yung pamilya, hindi ko tatanggapin yun Bakit? Paano kung napatunayan ni Rabusa at ni Heidi Mendoza na totoo pala akusasyon nila? Bayani pa ba yan, matatawag? Hindi maganda. Yung sa akin, dapat naghinay-hinay sila dahil hindi tayo pwedeng manghula na totoo Hindi rin natin pwedeng sabihin na hindi totoo Kaya nga tinanggap sa Witness Protection Program, bibigyan ng due process iyan. Pero dito, sa pagmamadali na iproklamang bayani, mahirap yan kasi hindi naman natin masisisi yung pamilya at hindi dapat isisi sa kanila kung sakasakali na matapos yung tamang proseso ng pag-iimbestiga dito sa akusasyon ng pabaon system, lumabas na mas matimbang yung katotohanan kaysa doon sa kawalan ng katotohanan. Meron isang anggulo na hindi masyadong napapag-usapan, pero merong mga malilikot ang imahinasyon sa ganitong mga kaso na sinasabi, dahil lang mga colleagues ni Angelo Reyes, he does not have those tendencies or display any suicidal tendencies. Although he was depressed and he had problems, he is a PMA officer, graduate, and they are made of tough material. I agree. Ngayon, yung iba sinasabi, baka may threat, hindi kay Angelo Reyes, kundi sa pamilya ni Angelo Reyes. Kung hindi siya, kung hindi niya tinanggal ang sarili niya mula sa eksena at masuppress niya sa kanyang pagkawala ang ebidensya, yung suppression of evidence, di ba? Pero ang magiging pananaw naman natin diyan dahil nga tayo ay naniniwala na isang mahusay na lalaki itong si Angelo Reyes, matapang, subok sa mga banta. Kapag ganyang mayroon kang nakakaharap na kasinungalingan na akusasyon na iskandaloso, tapos pagbabantaan mo ang pamilya ko, siyempre ang natural kong reaksyon maging defensive, maging lalaban. Pero paano kung may paglalaban, mapoprotektahan ng mga mahal ko sa buhay kung wala na magpapakamatay ako? Kaya, yun ay argumento para hindi maniwala na magpapakamatay yung tao. Hindi sapat dahil talagang ako naniniwala may pagkabayani yun si General Reyes. Talagang matapang na marami na ako narinig na magandang bagay sa kanya. Ngunit, wala naman tayong magagawa kung katulad nga ng isang sinabi niya na hindi naman siya nag-imbento ng corruption sa military. Pagdating niya, meron na yon. Marahil nga daw, ang sabi niya nga na ang pagkakamali lang niya ay tinanggap niya to a certain point
na talagang ganyan ang kalakaran. Doon sa interview niya kay Malumang Ahas ng PCIJ, the day before,